Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, 22 sa buwan ng Setyembre 2025. Pasada Balita. Super Typhoon Nando napanatili ang lakas, signal number 5, nakataas na sa Babuyan Islands. Pasada Balita. Malawakang kilos protesta, generally peaceful ayon sa PNP. Pasada Balita. Pagkakadawit ni Congressman Zaldico sa mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, ibinunyag ng DPWH. Pasada Balita. Department of Budget and Management dinepensa ng paggamit ng unprogrammed funds. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, balance of payments ng bansa tumaas noong Agosto. Pasada Balita. Balita naman sa ibaing dagat, Canada, Australia at UK, formal lang kinilala ang estado ng Palestine. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala muling lalaban bukas para sa Jingshan Tennis Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng tofu o tokwa ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Rufa May Quinto itinanggi ang pagkakaroon ng death benefits mula sa Yuma o Mister. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Napanatili ng bagyong Nando ang lakas nito habang papalapit sa Babuyan Islands. Batay sa huling bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 245 kilometro silangang bahagi ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong Nando ang lakas ng hangin na aabot sa 205 kilometro kada oras at may pagbugso na aabot sa 250 kilometro kada oras. Tinaas sa signal number 5 ang hilagang bahagi ng Babuyan Islands habang signal number 4 naman sa silangang bahagi o timog silangang bahagi ng Batanes, titirang bahagi ng Babuyan Islands at hilaga silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Batanes, hilaga at gitnang bahagi ng mainland Cagayan, hilaga at gitnang bahagi ng Apayao at hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Sa signal number 2 naman ang natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, hilaga silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union. Kailalim naman sa signal number 1 ang Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya,
natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at hilagang bahagi ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. Samantala, inaasahan namang lalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando bukas ng umaga. Natiling nakantabay sa DWIZ para sa karagdagang updates, kaugnay pa rin sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Suspendido naman ang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas at lahat ng tanggapan ng gobyerno sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa inaasang epekto ng Super Typhoon Nando at Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa inilabas na Memorandum Order ng Office of the President, wala nang pasok sa Metro Manila, Abra, Antique, Apayao, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte at Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Palawan, Romblon, Rizal, Tarlac at Zambales. Samantala, inatasan naman ang mga local chief executives sa mga hindi nabanggit na lugar na may kapangyarihan sila maglabas ng localized cancellation o class suspension at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno kung kinakailangan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tinatayang mahigit 100,000 rallyista ang nakibahagi sa mga idinaos na rally sa Luneta Park, sa Maynila at sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon, 21 ng Setyembre. Ito'y bilang pakikiisa sa laban kontra korupsyon kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon sa sinasabing maling pagwalda sa kabayan ng bayan na dapat para sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa 50,000 rallyista ang sumama sa Baha sa Luneta Action sa Korupsyon protest na inorganisa ng ilang organisasyon at mga grupo. Habang tinatayang umabot naman sa 70,000 kataong lumahok sa rally sa EDSA Shrine sa EDSA People Power Monument, ayon kay Trillion Peso March spokesman Kiko Aquino D. Abatid direct simulang magtipon-tipon sa EDSA ang mga reliyista mula alas 7 pa lamang ng umaga habang sinimulan ng Holy Mass sa EDSA Shrine ng dakong alas 10:30 ng umaga. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon, nagtipon-tipon na ang mga reliyista sa EDSA People Power Monument na nagtapos sa humigit kumulang pasado alas 6 kagabi. Pasada Balita. Sa kabila ng pag-ulan, hindi nagpaawat ang mga rallyista sa iba't ibang lalawigan para sa kanilang mga hinaing laban sa maanomalya umanong flood control projects. Nanawagan ng grupong Baguio at Benguet mga grupo sa Baguio at Benguet laban sa korupsyon. Nanawagan silang panagutin at ipakulong ang mga opisyal at ilang personalidad na responsable sa mga guni-guning proyekto at ibalik ang kanilang mga ninakaw na pera sa taong bayan. Sa Haro, Iloilo City naman, naglunsad din ang protesta sa Provincial Capital kasabay ng pagdarasal ng rosaryo ng mga lumahok. Naging mapayapa naman ang isinagawang protesta ng nasa 3,000 individual sa Bacolod City. Generally peaceful din ang isinagawang rally ng 20 civic group sa lalawigan ng Albay na inorganisa ng Albay Movement Against Corruption at dinaluhan ng mahigit 600 katao. Gayun din sa Daet, Camarines Norte, maging sa Aklan kung saan nagsagawa ng prayer rally habang nagkaroon ng motorcade at nagmarcha patungong Plaza Divisoria ang ilang residente naman sa Cagayan de Oro City. Pasada Balita. Itinuturing naman ng Philippine National Police na generally peaceful ang isinagawang nationwide rally. Ito'y sa kabila ng mga insidente ng kaguluhan kahapon sa pagitan ng mga sinasabing
rallyista at mga pulis. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., isolated incidents lamang ang nangyaring kaguluhan kabilang na ang naging pagsunog sa isang trailer truck sa Ayala Bridge ng ilang nagpoprotesta. Maliban dito, iginit ng OIC PNP Chief na nagpatupad sila ng maximum tolerance kahapon upang maging mapayapa ang nasabing pagtitipon. Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan, medyo hindi ko lang napigilan nung ma-monitor ko itong nangyari kahapong isolated case na ito. In particular, yung, sa mga nanonood po ng telebisyon, yung pagsunog sa isang trailer truck At at motorsiklo. ilang motorsiklo at yung Rambulan, sa mga otoridad at saka yung pagbabasag at may binabanggit pa na paulat na mukhang may nakawang nangyari sa ilang mga area sa Maynila. Sa recto. Sa recto in particular. Eksakto recto. Ako po sa tinagal-tagal ko pong estudyante noon, napabilang din naman ako sa mga rally, sa mga pagtitipon. And at the same time, sa tinagal-tagal ko pong field reporter before, marami rin po akong na-cover Pero sa totoo lang pasintabi po dun sa mga nagsagawa ng kaguluhan na yan, hindi nyo po kailangan manggulo At unang-una sa lahat, mismong mga organizer na ang nagsabi na mapayapa ang pagkilos na ito. At ang kalaban natin dito, hindi tao, Korupsyon. kundi yung korupsyon. Di po ba? So, nagbigay na rin ng pahayag ang mismong liderato ng Philippine National Police na hindi po ang mga pulis ang kaaway ninyo. Magkakasama po tayo sa hakbang na ito na labanan ang korupsyon at anumang uri ng anomalya sa ating bansa. So, ang sa akin, anong meron? Ba't kinailangan yung magsunog ng trailer at motorsiklo, manggulo, manakit, at ikangay manira ng mga ari-arian? Mapayapang kilos protesta po yung idinaraos. Ngayon, ang sa akin, kulang ba kayo sa pansin? Nagpapapansin ba kayo? At kung simpatsya po sa taong bayan ang hinahanap ninyo, sa aking palagay personally speaking, Kuya Andrew mga kabalitaan-kabalitaktakan, hindi po kayo nakakuha ng simpatsya sa ginawa nyo. At sa malamang at sa hindi, mas maraming nagalit sa ginawa nyo. Dahil maraming naperwisyo Maraming nasaktan at marami pong ikangay naapektuhan ng kabalbalang ginawa ninyo. Maximum tolerance ang ginawa yung mga may nakita nga ako, police ba yun? Naka-helmet nakadapa na, pinagbabanatan pa ng mga nakaitim. Kinuyog siya. Kinuyog. Sa may recto Diba? yan, sa recto. At ang masaklap nito, talagang walang sinino dahil lahat tinamaan To whom it may concern yung mga bato nila Diba? May mga kasamahan tayo sa hanap buhay na nadali. Diba? Tinamaan sa mukha, tinamaan sa katawan. Ang sa akin, kaya nga po sinabi nila, pinaunahan na po tayo ng mga organizer. Mapayapang pagkilos po ang kanilang inorganisa. So sino po kayo at ano po ang purpose ninyo? Anong meron sa inyo? Anong nakain ninyo at nanggulo kayo? Ang sa akin lang, kung simpatsya po ang kinukuha nyo, malamang sa hindi, galit at puot ng kapwa natin mga kababayan ang nakuha nyo dahil sa ginawa ninyo. Pinagnakawan nyo pa yung motel. Diba? Sa akin, gumagaya kayo doon sa ibang bansa. Hello? Iba yun, iba. Iba po yun. Kasi simultaneous yun. Tsaka talagang fluid yung naging galaw doon. May Diba? direksyon naman na May direksyon pinaglalaban. pati. Diba? At saka ang pinerwisyo nila, yung alam nilang may kasalanan sa kanila. Hindi yung mga inosente. Bahay ng Diba? opisyal ng gobyerno ang pinunterian doon. Dito, Ano pinintirya nyo? Establishmento Ayun, lang, may wala. establishmento? walang Private pasok. property? Walang pasok yung Diba? Wala. May nasaktan, di ba? Ang sa akin lang, utang na loob, hindi na upo-uso yung mga ganyan. Kung gusto nyo pong mapansin kayo, gumawa kayo ng hakbang na mas maayos, di ba? Kasi sinasabi ko nga po sa inyo, tumanda na ako sa coverage ng ganyan di ba? Kaya lang, lagi nga nating iisipin, may mga pagkakataon na natitrigger ang mga pulis. Swerte pa sila. Oo. Hindi bala sumalubong sa kanila. Tsaka ang matindi dyan, talagang pinanindigan ng mga pulis yung maximum tolerance. Di ba? May mga nangyari ako. Ito, aminin ko para maging patas tayo. Anong panahon yan? May mga coverage yung kay Pangulong Joseph Estrada, EDSA yung sinugod yung Malacanang. Yung Malacanang. Yung EDSA, ang daming EDSA niya, kinover ko yan May mga pagkakataon na natitrigger talaga ang mga pulis.
Kasi ikaw ba naman nakatayo ka lang, may panalag ka lang na dito, babatukan ka, mumurahin ka, duduraan ka. Eh syempre magagalit. Tao lang eh. 'Di ba? Tao lang eh. Sa pagkakataon pong ito, sorry mga involved dyan sa kaguluhan na yan, pasensyahan tayo pero hindi nakatutuba ang ginawa nyo. Hindi maganda. Walang kwenta. Walang kaugnayan Utang na sa loob. pinaglalaban. Correct. Kampanya kontra Correct. korupsyon. Correct. Pero Hindi na kukuha lahat sa dahas at saka sa mga ganyang klase ng galaw. Hindi na uso po yan. Utang na loob, baguhin nyo na po yung sistema nyo dahil mismong yung mga kasama nyong sumisigaw ng pagbabago, nasaktan sa ginawa pero nyong isipin mo nung mga 80s, 90s, ang sumasalubong sa mga rallyista, bala At talaga. saka yung water cannon. Water cannon. Di ba? Oh. Maswerte pa kayo Swerte. dahil mabait ang mga polis ngayon at nakaya nila yung nakontrolin yung galit nila sa nangyari kahapon. Isolated lang naman eh. Yun lang naman, doon lang sa area lang naman yun eh, di ba? Nagkaroon. Doon. Yung ibang mas malawak, wala naman nangyari. Umabot sa Diba? may bandang Isitan eh. Doon sa may bandang Quezon Boulevard. Anyway. Maraming sinira. Correct. Hanggang ngayon naglilinis pa pala, naabutan ko. At Tama lang na nagdeklara ng kawalan ng klase at saka pasok kasi may mga maapektuhan pa talaga aftermath. ay nako. Alright, ikaw na, Kuyang. Eto na po, eto na. Speaking, ibinunyag ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na si Ako Bicol Party List, Representative Zaldico ang nasa likod ng 5 sa 7 substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Ayon kay Secretary Dizon, nakatakda na sana silang magsampa ng kaso laban kay Congressman Ko pero nabuo na o itinatag na ang Independent Commission for Infrastructure kaya isinumite na lang nila sa komisyon ang kanilang mga dokumentong nakalap laban sa kongresista. Ang may-ari anya ng SunWest, tinukoy ng kalihim na si Ko ang may-ari ng SunWest na nag-divest lamang at ang SunWest naman ang kontratista ng 5 sa 7 flood control projects sa Oriental Mindoro. Ipinunto pa ni Dizon na ang mambabatas na hindi lamang basta-basta kongresista, kundi chairman din noon ng House Committee on Appropriations noong 19 Congress at founder din ng SunWest. Samantala, kasalukuyang nasa Amerika si Ko para sa kanyang pagpapagamot. Pasada Balita. Samantala mga mababatas, hindi na dapat payagan na mag-insert ng budget para sa infra project sa national budget. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Dapat nang pagbawalan ang mga mababatas na gumawa ng insertion para sa mga proyektong infrastruktura sa pambansang budget. Ito ang kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ay upang maiwasan na maulit ang malawakang korupsyon sa mga manumalyang proyekto sa flood control at iba pang infrastruktura. Git ni Lacson, ang lawak ng korupsyon na nagudyok ng matinding galit sa publiko at nagpasimula ng mga kilos protesta ay nagugat sa insertion na ginawa ng mga gahaman ng mababatas. Mabuti anya't nagkasundo ang Senado at Kamara de Representantes na bawal na mag-insert ng proyekto dahil doon nag-uugat ang korupsyon. Tanging institutional amendments na lang anya ang papayagang mag-insert. Kung wala anyang malalaking insertion sa budget, wala rin pondo makukuha ang mga tiwaling opisyal ng Department of Public Works and Highways na kanilang pinaglaruan o isinusugal pa sa mga kasino. I-focus na lang ayon kay Senator Lacson na mga mambabatas ang pansin sa paggawa ng mga institutional amendments gaya ng dagdag na pondo para sa mga ahensya tulad ng Anti-Money Laundering Council na binawasan ang budget sa National Expenditure Program. Dapat din niya maging mas maingat ang Department of Budget and Management sa pagbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo hinggil sa paggamit ng unprogrammed funds. Ayon kay Lacson, tama si Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na mga ban na maaaring anyo ng pork barrel ang unprogrammed appropriations, ngunit kailangan pag-aralan ang panukala na tuluyan nito o ganap itong alisin. Ito as Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Malacanang kumbinsidong planado ang nangyaring kaguluhan kahapon sa Ayala Bridge at Mendiola. Ang detalye buhat naman kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kumbinsido ang Malacanang na planado at may nasa likod ng gulong nangyari kahapon sa Maynila na inihasik ng mga individual na karamihan ng mga kabataan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang gagawa ng nangyari kung wala namang mag-uutos. Kumbinsido rin si Castro na planado nga ang gulo at hindi maaaring sabihin ng mga nakilahok at nagpasimuno ng gulo na inalam lang nila ang kaganapan habang walang habas na nambabato at nanakit sa mga pulis. Nanindigan ng opisyal na kailangang managot ang mga nasangkot sa gulo kahit na ang mga minor de edad. Kailangan din anyang pumasok ang DSWD sa eksena at dapat ding alamin kung sino ang magulang ng mga kabataang sangkot sa gulo na nanira din ng ilang pampublikong kagamitan at pribadong pag-aari habang may pinasok pang establishmento ang mga salarina. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, National Press Club, mariing kinundi na ang sinasabing panghaharas ng ilang reliyista sa mga mamahayag sa rally kahapon sa Maynila. Dahil mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Mariing kinundina ng National Press Club of the Philippines o NPC ang ginawang pangaharas ng mga rallyista sa ilang mga mamamahayag sa isinagawang trillion peso march kontra corruption sa bansa. Kasunod ito ng insidente ng pambabato ng ilang mga rallyista sa mga miyembro ng media. Kabilang na sina TV reporter Gary De Leon at radio reporter Manny Vargas. Giit ng NPC, ang pagbaliwala sa integridad ng pamamahayag at kaligtasan ng mga media practitioners ay paalala sa mga hamon na kinakaharap ng mga taong naghahangad ng pananagutan mula sa mga lumalabag sa batas. Sa kabila nito, pinuri naman ng National Press Club of the Philippines ang ipinamalas na maximum tolerance at professionalismo sa hanay ng Philippine National Police. Ito is Patrol number 5. Ay, pang para siyempre may tuwa ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Okay pa rin yan, mga nakamaskarang rallyista ang umatake sa mga pulis na nakaharang sa Ayala Bridge at Mendiola sa gitna ng tensyon sa kilos protesta sa Maynila kahapon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, pawang menor de edad ang karamihan sa mga naghagis ng bote, bato, pintura at molotov. May masangsang pang-amoy, mapanghe sa mga pulis sa kaguluhan nga po diyan sa Maynila. Layunin anya ng mga naturang kabataan na labagin o lumapas sa perimeter para makalapit at sunugin ang Malacanang. Dagdag pa ng kalihim, kanyang kakausapin ang mga kabataang naaresto kasama ang kinatawan ng Department of Social Welfare and Development. Pasada Balita. Oras muna, Engineer Juaner Contehino. 25 minuto na po makalipas sa ika-6 ng morning. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa na sa itinuturing nating suki ng ating palatuntunan. Medyo lihis muna tayo sa issue ng rally kahapon dahil may isa pa po tayong malaking balita na kinakaharap ngayon. Ito po tungkol Super Typhoon category po ang bagyong Nando. At isa po sa mga lagi naman, may signal o wala, sabi nga nila na mabanggit o hindi ng pag-asa, dumadaan sa Isabela ang mga ulan at bagyo. Naglalandfall pa. So tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong governor ng Isabela, si Governor Rodito Albano. Governor Albano, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Gov. Good morning po, Gov. Yes, good morning, John Drew. No?
sa talata itong pakinig nyo ngayong araw na ito sa umaga. Po. Okay naman dito sa Isabela at sa bandang south, wala naman. Sa north, umuulan-ulan ng konti. Pero wala yung hangin, sa taas, nagaganig eh. Sa taas, nasa taas na taas, hindi nagla-landfall tumataba sa, siguro Lailis, Sierra Madre, yung ating bagyo ngayon. Nababasag pag tama sa Sierra Madre, Gob. Hindi, yung northern yata ang talagang may tama. Yung northern na Cagayan. Po. Right. Doon yung may tama. Pero Gov, with your indulgence, base po sa pahayag at latest bulletin ng Pag-asa, signal number 2 ang Isabela, ha? Hindi, pero signal number 2, hindi naman nangalahati sa signal number 5. Pero nagka-preemptive evacuation lang kami sa mga coastal towns. Ipadadala ko sa yung mga datos mamaya. Coastal towns, kasama na rin yung bayan ng Itiague, yung sa mga barangay dun sa may baba ng Itiague. Pero yung mga coastal talaga nag-pre-evac na kami kasi mararamdaman doon yung bagyo eh. Alright, wala na bang may tuturing na pasaway o matigas na ulo sa Isabela pagdating sa ganito mga sitwasyon, Governor? Sa coastal, wala naman sa coastal. Bawal nga sa amin yung uminom sa labas. Pagka sinasaralabid yung mga nagiinuman. Siguro sa bahay, pwede sila uminom. Pero konti-konti lang yung pampatanggal ng lamig. So pag nadayo pala kami ni Drew sa loob ng bahay tayo. Oo, kung malamig. Lalo lang pag naabot lang ngayon lang, papuntang Disyembre, malamig na malamig. So pampainit lang at saka para medyo alerto lang konti. Yung medyo romantic, romantic. Yeah. Romantic. Tipsy. Yung mga tipong rodito ay malapit sa romantic. Anyway, tayo po tumatawa lang para medyo gumangang dating kasi kabi-kabi lang ang malalaking storya. Pero anyway, alam naman natin, kayo mismo nagsasabi, Governor Rodito, na kahit hindi na monitor ng Pag-asa, pero talagang dumadaan sa Cagaya, sa Isabela. Oo. So, ibig sabihin, wala na ba talagang problemahin kahit anong signal lang dumapo dyan sa lalabay ninyo, Gov? Kasi sanay na kami. At saka yung Pag-asa, nag-meeting kami isang araw, yung Pag-asa sa Isabela. Wala naman, hindi naman masyadong ilalerto yung Siyempre, nakaka-nervous lang yung may super typhoon, super ganito. Pero actually, mataas yung hangin eh. So, pasalamat tayo sa may kapal yung hangin na sa taas. Mahirap yung bumababa yung hangin, yung landfall talaga, na makikita mo yung eye of the storm na pumapasok doon, yun na nakakatakot. Pero sa awa ng Diyos, ewan ko, baka talking too soon tayo. Laban-laban yung bagyo, pabago-bago lang isip niya. Kaya nga bagyo, di ba? Unpredictable eh. So, dasal-dasal na lang at yung hindi naman natin mapipigilan dyan, John Drew. Wala naman tayong panlaban talaga dyan, kundi yung i-mitigate lang natin yung samahan na lang dasal. And speaking of calamity, kamusta naman po yung, of course, siyempre may kasama po mga pag-ulan yan, yung mga flood-prone areas po, Gov, lalo po yung mga mabababang lugar. Okay, yung lower Vega lang Isabela, yung may mga unpassable bridges kami, yung tinatawag na overflow. Yung overflow bridge, talaga yan, pagka tumataas yung ilog, kaya nga overflow, talagang ilaalod yan, pataas. So, yun, mga unpassable doon sa Kabagal Santa Maria Bridge, yung sa Alicaucao, sa Kawayan, medyo unpassable po yan. Pero, alam mo, in spite of that, kami sa Isabela, very resilient na kami. At saka yun lang, kinakaba kami doon sa mga nangyayari dito sa Maynila, nakaka-disrupt lang economy. Tapos, pangalawa pala, sana hindi ba yung palay production namin dyan sa Isabela. Yun lang nakakatakot eh. Kasi at Isabela, 42% ng Metro Manila kami nagsusupply ng bigas niyan eh. So, kung madi-disrupt yan sayang na naman yung yung bumper stock sana natin para bumaba ang presyo ng bigas at hindi na tayo mag-import. Yun ang pinaka-importante. Gumagana ba lahat ng flood control project dyan sa Isabela?
o alam ba, at least mapasalamat ako walang ghost project doon. Pinamomonitor namin mabuti yan eh. At saka nagpapasalamat tayo kay Pangulong Marcos na sa gayon, ili-require lang niya yung yung kasi dati ina-accept namin yung mga projects yung mga lokal. Nawala yun eh. Nawala yung acceptance, parang bilaliwala yun. Pero ngayon, babalik tayo sa acceptance ng mga projects para makita talaga natin kung ano yung kabuuan ng proyektong yun. Wow. Kaya naman tinanggal yun noon kasi nagkakaroon ng kung magkaaway yung gobernador at yung congressman o yung nagdadala ng project doon. Siyempre, ayaw pirmahan ng gobernador, ganyan. At, alam mo na, bisa halo-halo politika, tapos nagiging layer lang corruption yung last signature, di ba? Wow. Kasi sabi sa'yo, hindi ka makakakolekta kung hindi ka pipirmahan yan. So, di ba, may palakot eh. Pag may palakot yan, nagiging isang level ng corruption na naman yan. Di ba? So makatitiyak po ang mga taga Isabela, Governor Rodito, na walang nakakatakot na proyekto sa inyo, yung tinatawag na guni-guni tsaka Mamaw Project, Ghost Project. Walang ganon. Walang ganon. Takot yung mga DP sa amin sa mga ganon na sitwasyon kasi alam mo, kaya nga kami doon sa Isabela, lagi kami mga unopposed, hindi sa pagbabayabag, John, lagi kami walang kalaban doon sa tuwing eleksyon kasi nakikita naman ng tao. Lalagay talaga namin yung mga proyektong dumarating galing Maynila. Okay? At saka hindi naman substandard yung mga nagagawa namin except na lang kung force of nature talaga na raragasa talaga yung, alam mo naman ang river, Drew, Jole, nagra-rumble lagi yan di ba? At saka nag-overflow yan Lalo yung Cagayan River, no? Yes, masyadong mighty. Kung talaga alam mo, mighty yan. Pero pagka-summer naman, very docile. Yung parang malamya. Pero pagdating ng monsoon season, yun, rumaragasa talaga siya. Governor, dito with your indulgence, ito pong, gaano nyo po kakilala ang bagong talagang House Speaker sa katauhan ni Congressman Bogie D? Para kong kapatid yan, naging Vice Governor niya ako 2010 pa kami magkasama dyan. Kami yung nag-alunso sa pinapalalo namin yung aming tambalan laban kilala mo naman si Grace Padaka, masyadong di ba? Masyadong malakas dati yun. Natalo namin yun. Ako yung Vice Governor niya. Tapos noong 2013, hindi lang ako nag-Vice Governor sa kanya. Tapos kailan ba ako tumakbo Governor? Tumakbo ako Governor 2019. Siya naman yung naging Vice Governor ko. Tapos for 2 terms. Tapos ngayon 2025, sabi ko sa kanya, Bogie, kailangan tumakbo kag congressman kasi puro mga bata ito mga congressman natin, medyo ikaw wala mag-alaga sa kanila. So sa awa ng Diyos, naging congressman siya. Tapos House Speaker pa. wala siyang kalaban. Tapos bigla. Ngayon, akalain mo, Speaker, di ba? So, from congressman, kami yung nagplano, pagiging congressman niya, Diyos lang yung nagbigay ng pagiging speaker niya. Makakasa po ba tayo sa matibay na liderato ni Speaker D, Governor dito? Alam mo, ang galing lang pulso yan sa tao eh. At saka bumababa talaga siya sa tao. Yun nga yung first niya, nagulat nga yung mga congressman, nakita nila sa South Lounge sa kumain eh. Kaya naman yung speaker sa South Lounge pero ngayon parang syempre puro mga bata na yan, John, hindi na namin kabatak yung mga, hindi na namin kabatch yung mga congressman ngayon, hindi katulad doon eh. Kung alam makita ko, kabatch mo pa si dating House Speaker Mitra, di ba? Divination naman ikaw naman. Hindi naman si si Manong Joe de Benesa. Si Belmonte na yata inabot din sir. Hindi. Si Divination pala abot ko. Okay. At least umaamin si Gigob. Naabutan ko pa nga si Cole si Villar eh. Okay. Speaker, di ba?
O, si Villar at si Loli Feltabella. Si Loli Feltabella, patay na Speaker Loli Feltabella. Favorite ko speaker. 3 buwan lang yun So, pero ako'y umaasa, na ngayon si Boji i-introduce ng mga reforma yan sa Congress na maganda kasi wala hindi nila kailangan si Boji pinaka mabait na leader yan sa kanila saka well established na rin yung family niya, yung mga anak niya, maganda yung yung breeding ng mga anak niya kita mo asawa niya lang yung kasama niya doon sa hindi na sila nagdala mga pamilya doon sa pag-o-taking niya. Nakita mo yung magandang asawa niya lang yung kasama doon. Doon sa o-taking niya, 2 lang sila. So, magdadala ng simplicity yan sa Congress. Hindi yung ostentation display lang mga kualolo. Walang nepo-nepo, ganun nepo babies. Wala tayo. Huwag tayo masal ng mga nepo-nepo kay Boji. Huli na lang with your indulgence, Governor. Speaking of closeness ninyo kay Speaker D, may napansin kami ni Kuyang Drew na isang gwapo ron sa katabi niya. Medyo hawig sa isang Albano. Tony Pet ba pangalan nun? Si Tony Pet yung nagtatawag-tawag dun sa gilid-gilid. Hindi, si Tony Pet nag-vice governor sa kanya, Drew Joel, nag-vice governor ng 2 terms sa kanya. Tapos, yun nga ba sa Drew Joel, pati ako nai-intriga sa, binabakbakan ako ni VP lagi sa media, palapit daw ako kay Speaker Martin, pareho lang yun. Alam mo, kawawa naman si Bojo, wala naman kinalaban dyan sa na yan. Okay, bigyan ko si Martin, pero hindi naman ako lucky ni Martin. Kasi nakasabay ko siya for ilang congress na aminin ko magkaibigan kami. Pero tagal doon, hindi naman umaabot na sa mga trabaho. Right. Nasa inyo po pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo't dadaanan naman ng Nando, yung area nyo sa Isabela. May mga panawagan pa kayo. Panawagan pa. Hindi, dasal na lang. Ako naniliwala ako sa dasal. Pagka, mga 70% to 80% nakakatulong yung dasal. Pero mag-ingat-ingat din at huwag tataga-taga doon sa darating na bagyo. Okay. Oo, tama. May punto naman siguro. Alright. Hindi na kailangan i-memorize yan. Okay. Alright, Dad, Gov. Maraming salamat sa pagkakataon, ha. Ingat po kayo. Good luck. Good morning. Sana magkapilang na tayo minsan. Okay. Opo. Sige po, opo. Hintay lang namin yung imbitasyon mo. Thank you, sir. Okay. Ingat. Salamat. Good luck. Alright. Inaamin naman po niya na kaibigan niya kasi baka may umanggulo sa babanggiting kung palayaw niya Si Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III. Baka sabihin nila kamag-anak ng mga Hindi po, Rodito is palayaw. Layo. Ay, singit mo pa yun. Pinapasaya lang natin kasi tama naman di ba? Resilient na ang mga taga-Isabela. Lagi ko naririnig. Diba? Kumbaga, basang-basa na yung salitang yun lubog na sa baha yung resilient. Ang maganda lang sa kanila, walang pasaway. Diba? Pag sinabi ng mga lokal na opisyal na alis, aalis. Pag sinasabing stay put ka lang dyan. Basta sinasabing we're under control. Pero ang isa pang pangamba yung mga pananim. Kasi sayang kung sakasakala. Dapat mabantay. Well, Department of Agriculture, kayo nang bahala muna dyan. Tabi mo na yung DPWH. Agriculture naman muna tayo. Alright. Ay, iba pang tampok na balita, dinipensahan mismo ng Department of Budget and Management ang paggamit ng unprogrammed appropriations matapos itong ituring ng ilan bilang pork barrel o quote-unquote magic fund. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, mali ang mga bintang na pork barrel ang UA dahil nagsisilbi itong standby appropriations na may pahintulot ng Kongreso sa General Appropriations Act. Maaari anyang gamitin lamang ang UA kung may sobrang revenue o approved loans para sa partikular na mga proyekto. Paliwanag pa ni Yusek Libiran, karamihan sa UA,
para sa mga foreign assisted projects na hindi pa aaprubahan ang loan agreements kaya't hindi ito maisama sa regular budget ng mga ahensya. Dagdag pa ni Yusek Libiran, di rin agad nire-release ng DBM ang naturang pondo dahil kailangan munang mag-request ang mga ahensya at isailalim sa masusing evaluation ang mga nasabing kahilingan. Pasada Balita. Samantala, kinondena ng Presidential Task Force on Media Security ang karahasang naganap sa kilos protesta kahapon lalo sa Maynila. Ito'y matapos sa masugatan ng ilang individual kabilang ang mamamahayag na si Manny Vargas na tinamaan ng tinatawag na projectile habang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Ayon kay Task Force Executive Director Jose Torres Jr., patunay ang insidente sa pangangailangang palakasin ang mga panukala para sa kaligtasan ng mga mamamayag. Hindi niya dapat isantabi ang seguridad ng mga kagawad ng media sapagkat kritikal ito upang mapanatili ang kalayaan at katapatan sa daloy ng impormasyon. Iginit pa ni Torres na mananatili ang task force sa pagsusulong ng mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mga mamamahayag na nagsisilbing mata at boses. Pagbabalik po ng Pasada Balita, tayo po muna ay mag-almusal at alamin po natin ang ihain pong pananghalian hanggang hapunan. Wala po sa Altanghap, walang iba maghahatid po. May mahiwagang bayong at nagpatikim. Ang nagpatikim po ng laing. Masarap to, ha? Ha? Yes, pati yung kanyang sisig parang tofu. tumaba ka ngayon. Grabe ka naman. Marami ka nakain? Ha? Marami ka nakain? Tikim-tikim. Tikim-tikim. Tikim-tikim pero isang sandok. May isang malaking sandok. Mamaya, kutsara mo, sandok na turing sa amin. Eto na, papasukin na po natin ang Palengke Queen. Walang iba, si Aling Beth Samson. Kahit walang sok pa, ay meron pang, ano bang luluto mo ngayon, Aling Beth? Mas kailangan. Aling Beth, good Oo. morning! Yes, good morning, John. Good morning, Drew. Ayan, dahil walang pasok, tulog pa ang mga bagets. Pero, nakaready na sa lamesa yung sinangag nila. Na ang ulam naman ay tuyo na may kaliskis, halagang 35, 6 na piraso. At 3.20 ng scrambled eggs ko, na may mantika naman 15. So, yung almusal, 70 pesos lang. Sa tanghalian naman at hapunan, isang lutuan na lang to dahil malamig ang panahon, kailangan makahigop ng mainit na sabaw. So may bigas akong 1 kilo na 40, nakabili ako ng mahigit 1 kilong manok na halagang 300 piso. Lulutuin ko to na sinampalukang manok sa usbong sampalok. O, diba? Ang sarap higupin yan habang ninangata-ngata mo yung usbong sa gilagid mo. Ay, pagkasarap-sarap naman yan. Ang usbong, 30 pesos lang isang tumpok. Ang sampalok ko naman bunga, 35 pesos. At ang berdeng sili o siling berde at sibuyas, 15 pesos yan. So yung tanghalian kapunan, 420. Pero magbubukod ako ng 2 piraso para dun sa 2 apo ko. Gusto niya may prito sa gabi. Yun. Fried Tapos, chicken. Yes, fried chicken. 2 piraso kasi may sabaw naman tsaka may tira pa sigurado siya sinampalukang manok dahil 5 lang naman kami. Ngayon, dahil wala ngang pasok, yung mga tears ko ba, mga tira-tirang sukli ko na nakakaraan, eh pag pinagsama-sama ko, meron naman silang hot pandesal mamayang hapon. Alright. May merienda na sila. Aling Beth, So, ang suma total, magkano po? ay 490 po. May 10 piso ka pa. May 10 piso pa ako, kumpleto na umaga hanggang gabi, at meron naman po silang ire-ready ko. Nagsabi na nga ako din sa pagdisalan sa labas na pagtira nila ako ng pandesal sa mga bandang alas 3, dahil tsak na maghahanap yung mga bagets ko ng merienda. Correct. Right? Okay. Bago ka magpaalam, Aling Beth, bukas ko na babanggitin kung gaano kasarap kasi ngayon pa lang dumating yung ipinangako mo Naku, sana magustuhan mo, John. Naku, hindi pwedeng wala ka. Oo. Anyway, Sabi ko nga. para sa Altanghap Pasada Balita, Metro Patrol, ang inyong Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama at syempre, nagbabudget tayo ng... See you, thank you. Ingat! Pasada Balita. Diretso na po natin sa pagtanggapan ng isang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. AFP, tiniyak ang katapatan sa saligang batas at sa bawat Pilipino. Detalye mula kay Patrol 17,
Jopel Pelenio. Mananatiling tapat sa saligang batas at sa sambayanang Pilipino ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ginawa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang payag kasunod na mga ikinasang kaliwatkan ng kilos protesta kontra talamak na korupsyon sa gobyerno. Kiit ni General Bronner na natuto na sila sa aral na nakalipas matapos na masadlak sa labis na kahirapan ang bansa at ang mga Pilipino dahil lamang sa naging sunod-sunuran sila sa mga korap at tiwaling politiko. Kaya naman binigyan diin ng AFP chief na ngayong galit na ang bayan sa nabunyag na bilyong pisong korupsyon sa mga maanumalyang flood control project. Napakahalaga na magkaisa ang bawat Pilipino bilang isang bansa. Matatandaan na una nang nanawagan sa AFP ang mga retiradong general na suportahan at makiisa sa kanila para matuldukan na at talikuran ang maling pamamahala ng kasalukuyang administrasyon na binalot na ng talamak na korupsyon. Inihayag pa ni Bronner na hindi kailanman magpapagamit ang AFP sa anumang uri ng politika na magdudulot ng labis na kaguluhan at kahirapan sa bawat Pilipino. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nanindigan naman ang Bureau of Customs sa BOC na kaisa sila ng mga mamamayan sa laban kontra korupsyon. Ito'y sa gitna ng kaliwatkan ng kilos protesta na inilunsad kahapon na pinag-ugatan ng katiwalian partikular sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Bagaman aminado ang ahensya na maging sila ay matagal nang nababansagang may irregularidad, tiniyak ng BOC na determinado silang magpatupad ng solido at pangmatagalang reforma sa gabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siniguro ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na kanilang palalakasin ang mga hakbang na nakasentro sa integridad, pananagutan at transparency. Kabilang anya sa mga naturang reforma ang mas maigpit na enforcement measures, mas malinaw na transparency at pagsusulong ng full automation ng customs process upang maiwasan ang human intervention at maharangan ang mga puwang ng korupsyon. Iginiit pa ng BOC na ang kanilang hakbang ay hindi magiging madali pero matiyaga anya sila na maisakatuparan ang mga ito. Pasada Balita. Tinawag namang fake news ng Kamara ang ulat na bantang pagre-resign ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sakaling puwersahin siyang bumalik ng bansa. Paglilinaw ng mababang kapulungan, walang naging pagbabanta ang kongresista na kasalukuyang nasa Estados Unidos para magpagamot. Nauna nang lumutang ang ulat na magre-resign si Representative Ko kung pipilitin siyang magbalik bansa upang harapin ang aligasyong nagsasangkot sa kanya sa maanumalyang flood control projects. Akasa din sa naturang ulat ang sinasabing paggigiit ng kongresista na saklaw lang ng travel clearance ang pagiging mambabatas niya kaya tanda siyang magbitiw sa pwesto kung pupwersahin siyang magbalik Pilipinas. Pasada Balita. Posibleng magbukas ng Pandora's Box. Kung sakaling kung sakaling umamin na si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa kanyang mga nalalaman sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, malaki ang may tutulong ni Alcantara kung magsasalita na rin ito upang tuluyang mabuksan ang misteryo sa iniimbestigahang anomalya ng Senate Blue Ribbon Committee at Independent Commission for Infrastructure. Kapanipaniwala rin aniya ang pagtuturo ni Assistant Engineer Bryce Hernandez kay Alcantara na ito umano ang mas nakaalam kung sino ang mga nabigyan o bibigyan ng kickback mula sa pondo sa mga substandard at mga guni-guning proyekto.
Kaya maliwanag na talaga isang team sila. At mas kapani-paniwala yung pagturo ni na Bryce Hernandez kay Henry Alcantara na siya yung mas maraming alam kung sino pa yung pinagbibigyan na sila maaaring hindi nila abot. Kaya lang naman siya nag-testify na yung isang bungkos ng pera doon para sa isang di umano'y congresswoman na dating Yusek. Dahil natatandaan niya na merong bond paper na may nakapangalan doon sa sinasabing congresswoman. Yung iba hindi niya matandaan. Kaya nga naisip ko rin, payagan siyang lumabas, baka yung iba ma-recall niya o nakapag-take note siya. Niniwala rin si Lacson na posibleng maging o posibleng pumasok o tanggapin sa Witness Protection Program si Hernandez dahil ito mismo ang nagsasalita hinggil sa issue. Pero depende pa rin anya ito sa Department of Justice kung gagawin ang testigo ang isang akusado sa naturang kaso. Ngayon, kung sino yung ubrang ipasok sa Witness Protection Program, call na ng Department of Justice yon, sila mag-evaluate noon. Sa ngayon, dahil si Bryce naman yung nagsasalita, siguro siya yung pwede mag-qualify. Depende kung tatanggapin siya. Kasi ang pagiging state witness, alam na rin natin yan, hindi naman automatic yan. Maski nag-testify ka na, ikaw ipinalan mo na ng kaso as one of the accused, depende pa rin sa korte kung tatanggapin na i-discharge yung tao as a state witness mula pagiging akusado. Kampo ang tinig ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na madaragdagan pa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na mananagot dahil sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, nagsisimula pa lamang sila sa kanilang layunin na mapaganagot ang lahat ng mga dawit sa issue ng nasabing kontrobersyal na proyekto. Dagdag pa ni Secretary Dizon na tukoy na nila ang pattern kung paano nagaganap ang anomalya sa mga proyekto, partikular sa Bulacan. Binagyang diin ng kalihim na mapi-freeze ang mga ari-ari ng mga government official na mapapatunayang may kaugnayan sa irregularidad sa flood control projects. Bukod dito, sasampahan din anya ng non-bailable cases ang mga ito. Pasada Balita. Naisama ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairman na Erwin Tulfo na ituro na rin ng contractor na si Curly Discaya at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure ang mga kasabot nilang matataas na opisyal sa pamahalaan. Ito'y matapos sa ihayag ni ICI Special Advisor Benjamin Magalong na nagsiwalat na ng sensitibong impormasyon sa kanila si Assistant o dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Senador Tulfo, kung natatakot kumanta sa komite sina Discaya at Alcantara ay sa ICI na lang niladalhin ang impormasyon dahil confidential naman ang kanilang magiging pahayag sa naturang komisyon. Maasa naman ang mambabatas na mamadaliin na ng ICI ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot na personalidad lalo't marami na ring ebidensya ang naglabasan hinggil sa maanomalya o manong flood control projects. Pasada Balita. At tabayanan niyo po ang napakagandang mensahe naman mula sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Narito na po ang tinatawag na a very appropriate share and leave.
Life's most persistent and urgent question is, what good are you doing for others? Think good, thank God, thank God. Have a safe and great week ahead and God bless you. Yan po ang napakaikli pero napakalalim at kangay masasabi nating apaki-pakinabang na mga mensahe mula sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Monday, September 22, 2025. Pasada Balita. Bagyong Nando, napanatili ang lakas. Ilang lugar sa bansa nagkansila na ng klase. Pasada Balita. Ay talang kaguluhan sa malawakang kilos protesta kahapon, lalo sa Maynila, isolated incident lang ayon sa PNP. Pasada Balita. DPWH tiniyak na mananagot ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control project. Pasada Balita. Department of Budget and Management nilinaw na hindi pork barrel ang unprogrammed appropriations. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, balance of payments ng bansa tumaas noong Agosto. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Canada, Australia at UK, formal lang kinilala ang estado ng Palestine. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala muling lalaban bukas para sa Jingshan Tennis Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng tokwa o tofu ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, actress na si Rufa May Quinto itinanggi ang pagkakaroon ng death benefits sa Yumaong Mister. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa pagpapatuloy na ating balitaan, nanawagan ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Media na ibahagi ang mga nakuhang insidente sa Mindiola para maisailalim sa facial recognition at matukoy ang mga taong nanggulo sa idinaos na rally kahapon. Ayon kay CIC's Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso, ipapadala sila ng formal request letter sa mga media network para makakuha ng video footages sa kaguluhan lalo na sa bahagi ng Ayala Bridge. Pagtitiyak ni Yusek Paraiso, may sapat na kagamitan at sistema ang CICC, katuwang ang PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group, NBI, para makilala ang mga nanggulo kahit nakamaskara pa ang mga ito. Aliban dito, na-monitor din ng CICC ang isang grupo ng hackers na sumama sa rally at inaalam kung may connection din ang mga ito sa mga nanggulo. Pani Yusek Paraiso, ahabulin at pananagutin sa batas ang lahat ng laglagay sa panganib sa buhay ng mga taong mapayapang nakinihok sa September 21 rally. Pasada Balita. Abot na sa mahigit 70 individual ang inaresto ng Philippine National Police matapos nga
ang naganap na kaguluhan sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila kahapon. Kabilang sa mga naitalang insidente, yung pambabato, pagsusunog sa trailer truck, pati sa motorsiklo sa gitna nga ng pagtitipon ng nasa 400 individual sa Ayala Bridge. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at pulis upang maapula ang apoy at maibalik ang kaayusan sa naturang lugar. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mga inaresto at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Binigyang din naman ng PNP na iginagalang nila ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, pero kanilang iginiit na kailangan panatilihin ng lahat ng lumahok ang kapayapaan at iwasan ang karahasan. Pasada Balita. Nakaranas ng hacking attacks ang 6 na government agency websites kabilang na ang Foreign Affairs, Budget and Management, Public Works and Highways, Education, Customs at Treasury. So, ayon sa Department of Information and Communications Technology ay kasabay ng naging malawakang protesta ng iba't ibang grupo laban sa korupsyon sa pamahalaan. Sinabi ni DICT Cybersecurity Bureau Director Rojon Hosilios na defacement lamang ang pangunahing ginawa sa mga site, ngunit agad ding naibalik ang kontrol dito. Sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan, may naitala ring hacking incident sa mga website ng mga LGU ng Tarlac City at ilang munisipalidad sa Laguna tulad ng Santa Maria, Lumba, Liliw, Cavinti, Rizal, Nagcarlan, Pagsanhan, Pila, Santa Cruz at Luisiana. Ugnay nito ay ginit ni DICT Secretary Henry Roel Aguda na limitado lamang ang lawak ng naturang atake. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pinag-iingat ng Office of the Civil Defense ang mga naninirahan sa baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, maging sa kabilang po ang Batanes dahil sa banta ng malakas na alon at daluyong o storm surge. Sa abiso ng OCD, asahan na ang hanggang sa 3 metrong taas ng alon at daluyong sa mga naturang lugar dulot ng Super Typhoon Nando. Kasabay nito, inanunsyo na rin ni Batanes Governor Ronald Aguto na suspendido na ang klase sa kanilang mga paaralan at pasok sa tanggapan ng pamalaan sa kanilang lalawigan ngayong araw, alinsunod na rin sa inilabas na advisory o utos ng Malacanang. Hanggang bukas po, September 23 ay walang pasok sa Batanes, dulot pa rin ang banta ng Super Typhoon Nando. Pasada Balita. Nagpatupad naman ng safety measures sa Basco Airport ang Civil Aviation Authority of the Philippines bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Bilang bahagi ng kanilang standard operating procedures, nagsimula na ang Basco Airport personnel ng paglalagay ng typhoon shutters na poprotekta sa mga salamin, pinto at iba pang mahihinang bahagi ng paliparan. Sinabi pa ni CAAP Director General Raul Del Rosario na prioridad ng ahensya ang direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na unahin ang seguridad ng pasahero, tauhan at pasilidad sa panahon ng kalamidad. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang koordinasyon ng CAAP sa Pag-asa, maging sa lokal na pamahalaan at mga disaster offices upang matiyak na handa ang lahat ng paliparan sa bansa sa magiging epekto ng Super Typhoon Nando. Pasada Balita. Nawagan naman ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng evacuation dahil ganap na nga pong super typhoon ang bagyong Nando. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi na dapat maantala ang mga LGU sa paglilikas ng mga residente mula sa mga delikadong lugar. Pinayuhan din ang kagawaran ng publiko na maging alerto at sundan ang mga update mula sa Pag-asa at abiso ng LGU, maging sa abiso po mula po sa mga himpilan ng radyo o telebisyon. Iginit din ang kalihim na dapat magpatupad ang mga LGU ng mandatory evacuation lalo na sa mga lugar na madalas bahain at madalas makaranas ng landslides. Pasada Balita. Umakyat sa mahigit 100,000 katao ang apektado ng habagat, bagyong Mirasol at Nando sa 7 rehiyon sa bansa.
Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 28,831 na pamilya ang nasalanta ng mga bagyo. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Central Luzon, Bicol, Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Samantala, nakapaglaan naman ang DSWD na mahigit 2 milyong pisong halaga ng tulong para sa mga naapektuhang komunidad. Pasada Balita. Pinakikilos na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang shelter clusters. Bunsod ang epekto naman ng Bagyong Mirasol at Super Typhoon Nando maging ng habagat. Ito'y bilang bahagi ng kanilang proactive measure upang masiguro ang agarang pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Batay sa inilabas na memorandum ni Assistant Secretary for Disaster Hernando Caraig Jr., kabilang sa mga activated shelter clusters, ang regional offices sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Regions. Maliban dito, inatasan na rin ang mga regional director na mahigpit na magbantay kung may mangangailangan ng mga emergency shelter, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat laging handa ang pamahalaan para agarang maipaabot ang tulong sa oras ng pangangailangan. Pasada Balita. Iniwala naman si NBNC ZTE whistleblower June Losada na hindi mabibigyan ng hustisya ang issue ngayon sa flood control project. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Losada na tila na deja vu ito sa mga nangyari dahil anya malalaking tao rin ang sangkot noon sa katiwalian na kanyang isiniwalat, ngunit sa huli siya lang din ang nakulong. Si Losada ang naging pangunahing whistleblower sa kaso ng Philippine National Broadband Network controversy noong 2007. Kailan masabi sa tao na actually walang mangyayari rito? Napakahabang skandalo yun ng panahon na yun. At saka sobra na yung galit din ng tao kasi nga nung nilahad ko na yung mga napakataas na tao talaga yung mga humihingi talaga nung ganong komisyon, no? So, ganun din. Parang halos na, parang na deja vu nga ako. Kayo nang naisulat ko na paulit-ulit, ha? Yung rally dahil sa Makati, rally alos linggo-linggo. Binigyan din pa ni Losada na pahabain lamang ang investigasyon ng kaso sa manumalyang flood control projects. Ngunit sa huli, malulusutan lang din ang mga makapangyarihan ng kanilang kaso dahil kaya nilang bilhin ng hustisya gamit mismo ang perang sinasabing ninakaw sa kabanang bayan. Kasi pahabain talaga yan. No? Yung mga akusado sa nakotestigo, lahat yun, absuelto kasi wala raw insufficient evidence. Kami nang magkapatid, convict kami on the basis lang na inisip daw namin na gagawa kami ng masama. So ganyan nangyayari dyan. Yung mga nasa kapangyarihan, yung may mga pera, pag nakapangulimbat ka ng medyo marami-rami talaga, kaya mong bilhin yung ganong, sabi natin, kaya mong lusutan, no? Yung mga kaso mo. Yan po ang tinig. Dismayadong tinig ni NBNZT whistleblower June Losada sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa oras po na 15 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, alamin po natin, pulsahan po natin ang mga kaganapan kahapon. Nasa kabilang linya po natin ang isa po sa ating po mga suki na political analyst na si Professor Froilan Calilong. Magandang umaga po, Prof. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Prof. Yes, good morning kasamang Drew and good morning kasamang John. At maraming pong salamat din sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. Right. To the point, nakatanungan na, Professor Calilong, ano po ang naging dating? Ano po ang naging epekto sa pambansang politika o sitwasyon ng politika sa atin? Itong nangyaring kabi-kabilang malawakang rally kahapon, Professor. Well, I think that's for me, it's a good start to a
I believe is a long and uphill battle, no. Isa itong magandang panimula because nakita naman natin that we were able to mobilize a good size crowd, no, dito sa mga naging pagkilos protesta na to, at nakita natin yung variety, no, from technically all walks of life, no. Meron tiga civil society, meron tiga church, merong mga members of academe, may mga iba't ibang sektor, no. May mga kasama tayo din na sa showbiz industry, no. So I think there is really this concerted effort, no. Yun nga lang, hindi pa rin natin naialis yung yung partisan elements, no, na kahit sabihin natin. Yes, so yun nga, binabanggit natin the other day, no, sana dito sa ganitong pagtitipon para maipakita dito sa ating mga tiwaling opisyal, no, na talaga nagkakaisa tayo, dapat sineset aside muna natin yung iba't ibang kulay, no. So ngayon kasi dapat ang laban hindi ikaw bilang isang DDS, hindi ikaw bilang isang Pinklawan o Dilawan, hindi ikaw bilang isang makakaliwa, kundi bilang isang Pilipino. At yun nga, no, nakakalungkot kahapon, may mga pagkakataon na yung mismo mga realista nagkakagirian at nagkakagulo, no. So siguro kailangan talaga, no, pag-isahin yung pinaglalaban at iset aside muna yung ating mga personal na political agenda, no, para mas maging makabuluhan itong ating kilos na isinasagawa. Prof, anong reaction mo dahil nasingitan pa rin ng kaguluhan at saka ng ikangay sakitan? Hindi talaga ba may iwasan ito, Prof? Well, kasi ito any kind of protest, especially done within the context of something na masyado na talagang sa paningin nila, no, sa impression nila talagang mapaniil at samantala. Hindi natin may iwasan talaga yung ganong silakbo ng damdamin, pero sana maunawaan ng ating mga kababayan na ang isang militanteng pagkilos, ang militanteng mobilisasyon, maaring kapag ito ay humantong doon sa tinatawag natin na lawless violence, baka ito ay maging mitya rin para ang gobyerno ay magdeklara ng kanilang aksyon, and in most cases baka maging daan para sa isang martial law, no. Hindi yun yung gusto natin at hindi yun yung nais nating mangyari, pero pwede na maging justification yun on the part of the government to declare such a move, especially if there's already the presence of lawless violence. So yun nga, at the end of the day, we can peacefully air our grievances, we could air our sentiments nang hindi tayo humahantong sa ganong klase ng kaguluhan, kasi syempre maraming mga properties na maapektuhan, maraming mga kababayan din natin na kasama natin sa hanay ng nakikilos protesta ang nasasaktan, no, na hindi naman yun talaga yung layunin natin. So we need to to reassess and to go back to the reasons why we are staging the protest, and we could do it peacefully naman talaga. Masusundan pa ba, Prof. Calilong, na nararamdaman mo at nakikita mo na masusundan pa yung ganitong mga pagkilos, Prof? I think so. For as long as yun nga yung binabanggit natin, no, na yung consciousness nandoon, tsaka yung inis at siguro yung galit, yung puot ng taong bayan hindi mawawala. Definitely, no, and then isabay pa natin dito yung mga investigations that will ensue, and in the coming days I believe, no, that more high-ranking people will surface at mas maraming tao ang may involved dito, and I believe nakikita ko nga rito magkakaroon ng mga pockets of movements, no, from different parts of the country. I think nagmo-mobilize naman talaga sila, no, sa kanya-kanya ng mga probinsya, and then who knows, no, maybe in the future talagang magkaroon tayo ng isang malakihan, mas malaki doon sa rally na yun sa Japan. I said it's just the beginning. Prof, sa tingin mo na tigatig ba yung mga binabanggit mo na opisyal, kumbaga sila nakantiba sila, kumbaga naramdaman ba nila yan? Yung makakapal tuloy, yung kanilang mga damdamin. Oo, sa tingin mo natinag ba? Tama, natinag ba sila dun sa ginawa kahapon ng mga kababayan natin?
Alam niyo po, kapag kayo ay nakaya niyong magnakaw ng bilyong-bilyong piso, no, I think unang-una yung konsensya wala na rito no. Wala na yung pagkilala doon sa karapatan ng mas nakararaming Pilipino, no. So yung pagkatinag siguro tingin ko expected nila to. Tingin ko yung mga salita na binanggit sa kanila, yung mga pagmumura, lahat-lahat ito ay I think talagang inaasahan nila. Pero siguro ang mas mahalagang tignan natin dito is kung ano yung naging yung tema ng reaksyon ng gobyerno sa pangkalahatan. Because at the end of the day, it's the government that needs the necessary push, no. The institutional mechanisms, particularly of justice, are the ones that must be able to feel, no, kung ano ba talaga yung nais na mangyari ng taong bayan. Kasi kung itong mga politiko na to, no, na mga nagnakaw na to, sa totoo lang po, pinakapal na talaga ng panahon ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga kakayahan na salagin itong mga pagmumura na to. No, I don't think they're even faced about it because they know that they have the money. At the end of the day, they have the money, they have the power, they have the authority, they have the influence. And if the justice system is going to be very weak in imposing whatever justice supposed to be given to them, tatawanan lang po tayo ng mga yan. Because they have the money. Prof, baka kasi makalimutan ko lang, sa tingin mo ba after nitong mga ganitong aktibidad, may nakikita ka bang mga changes? Let's say, although may changes na sa Senate, may changes na sa House, may nakikita ka ba na mga mag-o-over the bakod pa? Dahil medyo nakikita nilang palubog na or medyo tatagilid ang bangka? Yeah. Actually, that's something I'm also expecting. At yun nga, no, tama yung assertion or yung assessment natin na for as long as the critical mass will be here, no, at nakikita natin yung inertia, yung building up ng momentum ng taong bayan. If you're a politician and if you're thinking of running in 2028 or if you would want to prolong your dynasty or your family lineage sa politika, mag-iisip ka talaga na tumawid, no, or umalis doon sa kasalukuyang majority party. And if this happens, it will open a lot of possibilities. One of which is the possible impeachment of the very president himself, no? Because if this systematic corruption will point at him, no, later on in the investigations as somebody who is implicated in this issue, this is a serious case of plunder which is definitely impeachable, no? And yun nga, kapag na-decapitate na or na-decimate yung kanyang mga kaalyado lalong-lalo na sa lower house, it may possibly create that possibility na siya ay masampahan ng kasong impeachment. Pero Prof, hindi na bago sa atin yung impeachment na yan, ha? Tsaka yung plunder dahil kung matatandaan natin, may dating Pangulo na rin na kinasuhan ng plunder, pero mukhang wala rin nangyari. Prof? Wala si Prof. Okay, pakibalikan natin kasi marami pa tayong mga halagang Andyan na ba, Prof? Balikan natin. Kasi isisingit ko rin yung mismong sinabi ni Jun Losada na mukhang deja vu yung nangyayari dahil sa kanyang karanasan, 2007, mabigat din yung binangga niya rito hanggang umabot sa presidente. History repeats itself, ang sabi ni Jun. Pero ang malungkot, kung sino pa yung whistleblower, siya pa yung nakulong. At sinintensyahan pa ng ilang almost 10 years sila. 6 to 10 years ang pagkakaalam ko. Reclusion pero hindi naman yun. Hindi ko kabisado pagdating siya. Pero more or less 6 to 10 years ang binabanggit na ipinataw sa kanila. At hindi lang siya, pati yung kapatid niya na nagsilbing kasama niya sa ikangay pakikibaka laban sa mga hindi lang naman si Jun Losada ang, di ba? Meron pang iba. May Napolis pa nga, di ba? Yung PDAP scam, di ba? Yung pork barrel scam, meron pa, di ba? Pero, sino ba mga nakulong? Sino pa yung isang whistleblower? Si Ben Hurluy. Di ba? Ben Hurluy. Buhay pa ba yan? Alam ko.
siya yung nakulong, di ba? Siya yung nakulong. Kay kay Janet Napoles. Napoles. Janet Lim Siya yung Napoles. kanang kamay ni Correct. Janet Napoles. Oo. So dito sa pagkakataong ito, dalawa silang malaking isda. Oo. At may nasampulan din ng mga senador. Pero hindi naman ganun katagal din naparusahan dahil nung nagpalit ng administrasyon, nabigyan sila ng kalayaan. Ito diba? mas malaki pa ito sa PDAP scam yung Alright. flood control Alright. Balikan lang natin Professor Calilong. Sa tingin niyo po ba, may makahihinat na nito kasi mismong si Jun Lusada, na dating whistleblower sa NBN-ZTE deal, nangangamba na maging deja vu lang itong nangyayari ngayon at walang malalaking isda, in particular politiko, na makukulong dito, Professor. May malaking pagkakaiba po kasi yung panahon na yon nang nangyari yung NBN-CTE scandal sa panahon natin ngayon. Unang-una po kasi dito yung magnitude at yung gravity ng issue. During that time, yes, we were talking about multi-million pesos. Now we're talking about trillions. So yung galit ng taong bayan ngayon dito sa nangyaring systematic corruption is way, I think higher as compared during that time. Pangalawa, mas ano kasi ngayon masasabi nating mas advanced at mas developed na talaga yung ating social media connections. It's very instrumental itong social media na to sa pag-instigate ng tinatawag natin na national sense of consciousness, lalong-lalo na nung nakita natin na kung anong klase ng pamumuhay meron itong mga anak at mga kamag-anak nitong mga nagwalda sa pera ng bayan. So another thing is because I guess mahalaga rin na makita natin dito na itong ating mga what do you call this, yung mga institutions natin ngayon, I believe mas magiging epektibo siya, lalong-lalo na meron tayong Independent Truth Commission, and then meron tayong I would like to think mas mulat na kaisipan ngayon, particularly sa mga issue na to. At yun nga, nangyari yung sa Nepal, nangyari yung sa Indonesia, pwede natin yung gamitin kasi as models of resistance And who knows, mas magiging maganda ang kakahinat na natin dito. And I think what is important here is for the government to really showcase yung kanyang kakayahan na magpakulong at hindi yung basta-basta 1-2 taon lang. I mean, the full length of the law, in what it really prescribes. Dapat ganon para it will send a strong deterrent message sa kahit na sinong politiko na gagawa nito in the future that they will not do it again. Actually, mas maganda nga if we could have or legislate laws that will be more sabihin na nating harsh and brutal, kagaya ng binabanggit ni Senator Bato de la Rosa na firing squad talaga sa mga plunderers nating politiko. I think that will really be better. Last few questions with your indulgence, Professor Calilong. Sa basa mo ba, hindi ba parang nag-boomerang mismo kay Pangulong Marcos Jr. ang kanyang naging hakbang na ito dahil tinatamaan hindi lang niya kaalyado kundi mismong kamag-anak niya, Professor Calilong? Exactly. And I think this is tama yung boomerang effect na yun na binabanggit natin kung saan yung mismong mga allegations that they try to frame against the Vice President in the hope that she will be impeached and in the hope that she will be removed from the picture come 2028. I think it all went back to them. At mas matindi, mas malaki yung balik because there is the erosion of public trust at the moment at hindi lang yun yung galit kasi kung titingnan natin yung mobilization kahapon na nangyari, I think this was one of the first times na nakapag-mobilize tayo ulit ng ganung kalaking crowd in the past. I think how many administrations since Gloria Macapagal-Arroyo, I guess and that shows that shows na talagang nandun yung involvement, yung galit, yung nararamdamang mga pagkamuhi ng taong bayan. And if you are in the government, if you're seeing this this kind of unrest, talagang mapapaisip ka Ang problema lang sa ating pangulo, nag-iisip siya pero ang karaniwang iniisip niya mga katanungan din na sana siya mismo ang may kasagutan kasi siya yung nakaupo but the problem is he keeps on asking questions like bakit nagkaganito
itong gobyerno, hindi niya na maintindihan bakit. I mean, if you're the president, you're supposed to be in control and you are the captain of the ship, no? But for you to know where the direction of the country is going and you asking questions to the public, I think that is very very unbecoming of a president. So, yun yung nakakalungkot na nangyayari dito. Everything is going back to them actually. Right? Nasa inyo po ang pagkakataon, Professor Calilong. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, Prof. Well, basically vigilance, relentlessness, and yung tinatawag po nating continued consciousness na talagang panagutin with the full extent of accountability itong mga tao. Maganda yung panimula natin na nagkakaroon tayo ng mga social mobilizations sa kagaya nito na because ito yung kumakalampag sa ating mga institutions na malaman at maintindihan nila na hindi tayo natutulog dito sa issue na to. And I think that's the most important thing, no? Na talagang magkaisa tayo because we have only one common enemy here and that is systemic corruption. If we will remain vigilant, in the end, we might be victorious. Alright. Yun lamang po at marami pong salamat. Salamat po. At Prof, huwag kang masyadong lalayo dahil may mga susunod na pagkakataon pa. Muli kami hihingi sa iyo ng mga mga pananaw bilang isang political analyst. Thank you so much, Prof. Good morning. Ingat po. Salamat po. Mabuhay po kayo. Apo. Salamat po. Alright, dyan po mga kabalitaktakan, ang political analyst na si Professor Froilan Calilong. Pasada Balita. Lagi lang natin ipaalala, Kuyang Drew, sa ating mga kababayan, ating mga kabalitaktakan, yung term na ginagamit mo in English, Be careful. Be careful what you wish for. Kasi may mga bagay na talagang baka na dadalang tayo ng ating bugso ng damdamin natin, ipanalangin natin na ganito, ipanalangin natin na ganito. Isipin po natin, ang kalaban po natin dito, corruption. Naman. At ang latay po nito, hindi lang sa kanila. Sa atin pong lahat ang latay nito. At sa mga susunod na henerasyon. Kaya dapat yung mga rally-rally nyo, maging kalmado mo. Correct. At iisa dapat ang layunin. Iisa ang direksyon na patutunguhan dapat. Kasi kung magiging magulo yan, kagaya ng binanggit ni Prof. Calilong kanina. Sa kanya mismo nang galing, may posibilidad na magdeklara ng martial law ang ating pamahalaan. No, hindi naman namin ginugusto. Ako, I in particular, ayoko dahil naranasan ko sa kwento ng tatay ko na naman sana. Mahirap ang panahon noon ng batas militar. Mahirap po. Dahil lahat ng kahit na human rights, wala Di ba? Kasi martial law Kilos diba? mo, kalkulado. Bawal ang kilos mo, bawal kang lumabas ng may oras na bawal kang lumabas, maski ng tahanan mo. Curfew ka. Oo. So, ingatan po natin at i-focus natin ang atensyon sa kung ano talaga yung dapat na tamang direksyon na tatahakin natin at kung ano yung tunay na ipinaglalaban natin. Pasada Balita. Engineer Ronald Contehino, oras mo na sa Diyat. 34 minutes after 7 a.m. Magpapatuloy pa po ng ilang pa mga balita sa oras na alas 7:36 na ng umaga. Tanggap tayo ng report. Red alert status at lockdown. Patuloy pa rin ipatutupad sa Malacanang ngayong araw. Ang detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Mananatiling nakataas ngayong araw ang red alert status sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay ayon sa mga sources mula sa Presidential Security Command o PSC. Ayon nga sa mga opisyal ng PSC, naka-lockdown ang Malacanang pa rin ngayong araw. Nagpatupad ang mas mahigpit na seguridad ang palasyo matapos nga ang kaguluhan kahapon sa may bahagi ng Ayala Bridge at Menjola. Dahil dito limitado pa rin ang pagpasok sa loob ng compound ng palasyo at kinakailangan ng pahintulot mula sa Presidential Security Command o PSC bago makapasok nga sa loob. Tiniyak naman ng PSC na ang hakbang ay parte pa rin ng kanilang pinaigting na seguridad upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal ng pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Diskumpiyado naman si Attorney Cecilio Duca, Associate Dean of School of Law ng University of Makati, sa mga ebidensyang maaaring ipresenta laban sa mga opisyal
na mapapatunayang may kilalaman sa maanomalyang flood control project. Sa panayan ng DWIZ, sinabi ni Atty. Duca na napakadali lamang magturo kung sinong talagang may kinalaman sa issue ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ngunit, nababahala ni Atty. Duca kung magiging matibay ba ang mga ebidensyang makakalap ng Senado, Kongreso at maging ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Habang nag-iimbestiga po ang dalawang kapulungan, nangangalap po sila ng mga ebidensya. At itong mga ebidensyang ito, kasama na po yung ebidensyang makukuha rin ng Independent Commission for Infrastructure. Pagsasama-samahin po yan para maisampa ang kaukulang kaso. Kaya lang sa panahon ngayon, parang napakadaling magturo eh. Kaya lang pagdating sa korte, tatayo ba yung mga ebidensya na sinasabi nila? So dapat ito ay pwede nating ipresenta sa korte at papasa dun sa rules on evidence. Samantalang pag-amyenda sa kasalukuyang batas at paggawa ng bagong batas ang nakikitang solusyon ni Atty. Duca sa issue ng korupsyon. Ang hantungan po nito, gagawa sila ng batas, mga bagong batas o kaya aamyendahan nila yung mga batas na mayroon na tayo para masawata ang ganitong mga sitwasyon. At doon base doon sa kanilang mga investigasyon, pwede ho silang magrekomenda sa Department of Justice o kaya sa Ombudsman para magsampa ng mga kaukulang kaso laban dito sa mga opisyal at mga kasabwat nila. Yan po ang tinig ni Atty. Cecilio Duca, Associate Dean of School of Law ng University of Makati sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Aminado naman si Senate President Tito Soto na isang malaking hamon at krisis ang kinakaharap ng bansa ngayon sa isyu ng korupsyon, partikular sa maanomalya umanong flood control projects. Ayon kay Senador Soto, humaharap ang mga mambabatas ngayon sa krisis dahil malalaking personalidad ang sangkot sa naturang anomalya. Dalawang direksyon lamang anya ang maaring puntahan ng mga mambabatas upang lutasin ang issue ng katiwalian sa bansa. Challenging sapagkat talaga namang hindi mo basta makokontrol ang galit ng mga kababayan natin. And then also, crisis sapagkat katulad namin, kami, we're in crisis kasi lumalabas dito sa ating mga investigasyon. Hindi lang basta mga small fry itong involved, ang lalaki nitong involved. Dalawang bagay ang pwede namin puntahang direksyon. Isa, yung direksyon na anong batas ang gagawin natin ngayon para wag na maulit ito. Pangalawa, yun namang ano gagawin natin dito sa mga nanunumbrahan na ito, lalo na itong mga legislators. Kung merong may involved sa Senado or may involved sa Congress, siguro on both houses we should sit down and discuss ano yung mga hakbang na pwedeng gawin dito. Kaugnay nito, plano naman ni Soto na magpasa ng panukalang o magsulong ng panukalang batas na mag-aalis sa mga district engineers sa bansa upang maiwasan ang korupsyon sa mga infrastructure project. Iniisip ko kasi alisin natin yung district. Alisin natin yung mga district. Alisin natin yung mga district na yan. Gawin nating regional. Mas malawak lang yung mga opisina, mas regional. Hindi basta-basta kayang kontrolin ng local official or ng congressman. Di kasi pag district, yung district, the congressman doon, talagang may say yun. Yan po ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Binigyan din naman ni dating Bayan Muna Representative at Human Rights and Public Interest Lawyer Nery Colmenares na hindi masusolusyonan ng iisang rally lamang ang problemang kinakarap ng bansa hinggil sa korupsyon. Sa panayan ng DWIC, sinabi ni Atty. Colmenares na sistematiko ang issue ng pangungurakot sa bansa at kinakailangang magpursigi ng taong bayan upang tuldukan na ito. Dagdag pa ng dating kongresista, hindi dapat lubayan ng taong bayan ang issue ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kasi ang napaka-systemic ng problema at hindi ito makuha sa isang rally o isang So kailangan talaga ng persistent na ng tao. Gusto kong i-stress yung persistent na vigilance at laban ng tao kasi pag lumubay tayo dyan, mawawala
Ayon pa kay dating Congressman Colmenares, dapat maging sistematiko ang bansa pagdating sa paghawak ng pondo ng bayan upang hindi matulad sa nangyari sa PDAV scam noon kung saan si Napoles lamang ang nakulong at hindi ang mga sangkot na senador at kongresista. I remember 2013, Napoles, 10 billion pesos. Umakyat kami, tayo, baka nandun din si Lorna, umakyat tayo sa Korte Suprema. Nanalo tayo doon. Declared ng Korte Suprema unconstitutional yung PDAF at yung DAP, di ba? O di masayang-masaya tayo, pero medyo, panalo na tayo, umatras. May nakasuhan na ilang mga senador, ilang kongresista, after so many years, ano nangyari? Di ba? Napalaya din yun. Tapos parang, wala na, si Napoles lang yung nakulong, no? So, this time around, wag na tayong lumubay kasi this is a system of corruption at simulan natin yun sa maging sa budget, yung pag transparent, consultative, participatory, and so many other things in recognition. Yan naman po si dating Bayan Muna Representative at Human Rights and Public Interest Lawyer Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, muling nakapagpa-deport ang gobyerno ng mahigit 70 Chinese national kasunod ng isinagawang major crackdown ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa mga pogo at online fraud syndicates. Katuwang ng Bureau of Immigration sa operasyon ng Chinese Embassy na nagbigay ng tulong sa pag-aasikaso sa flight ng mga illegal na dayuhan para mapabilis ang kanilang deportation proceedings. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kasalukuyang nasa 4,000 na lamang ang nalalabing illegal foreign national sa Pilipinas at karamihan sa mga napaalis ay mga Chinese pogo workers. Doon po sa figures natin, majority are out of the country na. Parang siguro ang natitira na lang po, parang ang huli kong rinig ay nasa 4,000 na lang po yung natitira sa Pilipinas. Okay. Ito po yung nakikita natin doon sa mga yung mga residence-based online gaming or scam hubs na ginagawa. So, kaya na po sila nagtatago ngayon. Condo, houses po, doon po sila nagtatago. Samantala, tiniyak din ni Sandoval na direkta ng dinadala sa mga pinagmumulang bansa ang mga naturang dayuhan upang matiyak na hindi makatatakas ang mga ito. Yun po, after natin mapag-aralan itong sinasabing modus nila na pag-connecting flight, yung kanilang flight ay hindi na didiretso dun sa port of pinanggalingan talaga nila. Ipinag-review na po ng Board of Commissioners yung connecting flight for cases of POGO workers. Kailangan po direct flight na sila doon sa bansa. Yan po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Engineer Bernard Contino, oras muna sa Diyata. 46 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga pumapasadang mga balita, mabot na sa mahigit 5,430 kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health simula Hunyo 8 hanggang Setyembre 18 ngayong taon. Sa kabila ng malawakang pagbaha, 2 lamang ang naitalang bagong kaso simula September 14 hanggang 18 kumpara sa halos 1,200 noong unang linggo ng Agosto matapos ang serye ng bagyo. Dahil naman sa posibleng epekto ng Super Typhoon Nando, naka-heightened alert na rin ang mga tanggapan ng DOH. Pinapayuhan na rin ang publiko na agad magpakonsulta sa leptospirosis fast lanes ng mga DOH hospital o health center kung nalubog sa baha o na-expose sa putik upang agad itong mabigyang lunas. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nagkaroon ng $359 million na surplus ang balance of payments ng bansa noong Agosto. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil ito sa kita mula sa pamumuhunan sa abroad. Ngunit, sa kabuuan mula Enero hanggang Agosto 2025, may deficit pa rin na $5.4 billion bunsod ng malakihang trade balance.
Ayon sa BSP, nakatulong naman na makabawas dito ang tuloy-tuloy na remittance ng mga OFW, mga foreign investment at pangungutang ng pamahalaan. Samantala, tumaas ang gross international reserves na $107.1 billion, katumbas ng mahigit 7 buwang importasyon at pambayad utang na nagsisilbing panangga ng bansa laban naman sa mga tinatawag na external crisis. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Formal lang kinikilala ng Canada, Australia at United Kingdom ang estado ng Palestine. Ito ay sa gitna ng patuloy na digmaan na o gyera sa Gaza at pananakop ng Israel sa West Bank. Ang kay Canadian Prime Minister Mark Carney, ang kanilang hakbang ay layunin ng kanilang hakbang na bigyang suporta mga naghahangad ng mapayapang solusyon at kasunduan sa sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi anya ito pagbibigay pabuya sa terorismo, bagkus iginiit na walang papel ang grupong Hamas sa Palestine. Samantala, sinabi naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na bahagi ito ng kanilang pagsisikap para buhayin ang usaping pangkapayapaan na dapat magsimula sa tigil putukan sa Gaza at pagpapalaya ng mga bihag. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew. Narito na ang latest sports update. Muling lalaban bukas si Filipina tennis sensation Alex Ayala para sa 2025 Jingshan Tennis Open na gaganapin sa China. Ito ay kasunod ng kauna-unang pagkakapanalo ng Filipina Tennis Ace sa Guadalajara Open sa Mexico. Sa unang laro mga kalaban ni Alex Ayala si top seed world number 322, Alyona Falay ng Belarus. Samantala bumaba naman sa 58th place ang pwesto ni Ayala sa Women's Tennis Association rankings mula sa dating ranggo nito na 57th place. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Isa sa mga sikat na pagkain sa Asia ay ang tofu o tokwa na iniluto po ni Aling Beth Samson. Question. Anong pinagkaiba ng tofu sa tokwa? English. Oh, ano? Hindi. Ano? Kasi ang tokwa maliliit na piraso. Diba? Ay, oo nga pala. Yung tofu malaki. Malakihan yung tofu. Diba? May pagkakaiba ba? Parang wala naman. Kasi minsan may kaiba rin ng lasa eh. Mukhang mas fresh pagka tofu. Wow! Ano ba yan? Dahil maliban sa gawa ito sa soya, ay ginagawa rin itong alternatibo sa karne. Ngayon man, maliban dito, marami ring health benefits na taglay ang tokwa at kabilang na po dyan ang protina na nagpapalakas ng muscles at calcium na nagpapatibay ng buto at ngipin. Nakatutulong din ang tokwa sa pagpapababa ng blood pressure dahil sa taglay nitong magnesium na nagpapaluwag sa mga blood vessels. Nakapagpapatalino at pampalakas din ang memorya ang tokwa dahil mayroon itong lecithin na isang uri ng fat na mahalaga para sa brain function. Batay sa pag-aaral din ng mga eksperto, pinapanatili rin ng pagkain nga ng tofu o tokwa ang tamang timbang dahil sa taglay nitong mababang calories, taba at carbohydrates. Isa pang tanong, ba't naging expression ng anak ng tokwa? Oo nga no. Bakit hindi gawing anak ng tofu? Oo, pwede, diba? pwede. Pwede bang pa-research sa ano yan? Mga researcher natin. Kung hindi naman kayo busy. Pag nepo ba, anak ng tofu? Oo. Pag taga-tondo, anak ng tokwa? Huwag ka magbabanggit ng lugar. Ay, sige, hindi ko na babanggit. May mag-rally sa baba. Baka
baka manguna sa rally. May umalma. Oo, yung mga nandun sa isang kwarto. Oo. Tago natin sa pangalang Ma'am Judith. Oo. Kasi laking... Wag mo na yung wag na. Wag Baka yung tayo laki. sigawan. Wag yung laking wag. Baka tayo sigawan. Taga siya. Oo. Taga. Pag sinabi mong laki, iba yung ano eh. Ma'am Andy, siya po ang nagsabi na on the record, siya po ang nagsabi ng tungkol sa laki, ha? Laking. Wala pong mali siya yung sabi kong laki siya ng... Ayun na. Ayun na, naku, ayun na. Nakikita ko na. Kuya Winner, sige na. Okay na. Showbiz na tayo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Wala po akong alam dyan, ma'am. Siya po ang nagsabi ng laki. Taga. Oh. Lunis pa lang. Happy weekend. Showbiz muna tayo. May sumugod eh. May sumugod. Originasado yung magkakalusugod dyan. Anyway, sinupalpal po ng aktres na si Rufa May Quinto ang mga netizen na nagsasabing nakatanggap na siya ng malaking halaga mula sa death benefit ng kanyang pumanaw na mister na si Trevor Magallanes. Sa latest vlog ng komedyanang aktres, pinabulaanan niya ang mga lumalabas na usap-usapan online. Anya, ni singkong duling. Wala pa siyang natatanggap dahil matagal ang proseso sa pagkuha ng naturang benepisyo. Pinanindigan din ni Peachy, o Peachy pala ang palayaw niya, hindi niya iniisip na makuha ang nasabing benepisyo dahil kaya niyang buhayin ng sarili ang kanyang anak. Ugnay nito, nilinaw pa ni Rufa May na hindi nila naging problema ang mag-asawa ang pera dahil simple lang naman ang kanilang pamumuhay. At tatandaan kumalat noon sa social media ang mga ulat na pera ang naging sanhi ng hiwalayan ni Rufa May at ng kanyang yumaong mister na si Trevor Magallanes. Pasada Balita. Sa ating pong good news, sa gitna ng kinakaharap na hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon, tila imposible na ang makatanggap ng libre. Yes, that's what you said. Free. Lalo na sa taong hindi mo naman kakilala. Sa Baguio City, gumawa ng pangalan ng isang taxi driver dahil hindi na ito naniningil ng pamasahe mula sa mga pasahero, partikular sa mga walang-wala na. Kuwento pa ni Dominic Estoque, normal na para sa kanya na tumulong sa kapwa simula pa noong bata siya. Anya, napagdaanan niya rin ang buhay na walang-wala nung nagkasakit ang kanyang asawa at umasa sa tulong ng mga tao sa paligid niya na bukas palad para magmalasakit sa kanila. Ito anya naging sanhi para ibalik ang nakuwang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba pang mga nangangailangan. Patunay ito na hindi hadlang sa mga Pilipino ang pagiging kapos para tumulong sa mga nangangailangan kahit sa maliit na paraan. Kaya po siya ay nagbibigay ng libreng sakay na. Pasada Balita. Actually, proven yan eh. Bago lang tayo tuloy magpaalam. Proven yan, kuyang, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat, na kung sino pa yung mga ordinaryo at kapos pangangailangan, yung pa yung madaling nagbibigay. Actually. Ang katwiran nila, ramdam nila yung hirap. Diba may mga nangyayari nga, nagpa-prank nga yung mga may-ari ng kumpanya, malalaking kumpanya, para testingin yung mga empleyado nila. Ang lumalabas, kung sino pa yung pinakamababa ang level at mababa ang posisyon sa buhay, yung pa yung nakapagbibigay, mabilis na nakapagbibigay tulong sa mga nakangailangan. Diba? So, Yes, talagang tried and tested. good news talaga na nakatulong ka kahit sa maliit na paraan. Baka dito may manlibre rin. Ayun? Abangan na lang natin. Wala ba may birthday? Abangan natin. Naghahanap ng may birthday. Wala kang baon? Wala kang baon? Wala. Grabe ka, Lunes sa Lunes. At sumayin nyo ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Nasino. At tabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! 8:00 na ng umaga. Doon sa mga basher dyan, mga hater, eto na hinihintay nyo. Happy weekend! Bye! Woo!
Ay, mga taga-Isabela. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita Monday to Friday, 6 a.m.